Ruben. Good morning. Morning, Ito po kayo mga Pares. kapatid. Kung sa araw na sa Morning po. Morning, Doc. Morning po. Morning. Online Missiology. tagot sa ano mga kapatid. Ng paligid. Jadi, Doc, naka-espasyo mo, Doc? Hello. Yes, sir. Yes, sir, Doc. Doc, Pa, Pares. ano natin dyan? Signal Pwede natin. i-show, Doc, yung full point presentation, ipasyo mo para sa malaki. Okay, yan. Thank you. Ako ba dyan mga kapatid? Okay. Klaro po ba mga kapatid? Kung Yes po. ninyo ang inyong Yes mga po. mic i-off po para wala pong anong tawag dito? Kasi mag-aagawan pa po kasi ng frequency yung mga mic natin kaya magiging putol-putol yung ano natin pag laging naka-on yung mic natin. So madidistract pong ang frequency dahil magano po ang ano natin, ang mic. So yan po ang sagot kanina mga kapatid, yung sa tanong, sagutin ko na lang pero sagutin din yan ni Prof. Joven. No, basahin niyo na lang po yung ano natin, yung fundamental belief 20 fundamental beliefs. Nandoon po yung sa creation. Nasa creation po ito na topic. Okay? So hindi po yan ang ano natin mga kapatid. So kumusta po ang sabat ninyo kahapon mga kapatid? Okay lang po. Okay lang. Yeah Happy po. kahapon po ay nag-ano sa ano namin, anong tawag dito? Santa Sina. So welcome po sa mga kapatid natin na bago pa lang ngayon pa lang nakapasok. Sino po bang ano dito? Sino po bang ngayon lang nakapasok sa subject na ito? Sir. Algebra. Si Mama Jovelyn Bacala from CMM. Po. Sino pa ba? Popo. Opo, sir. Si Amy Larita. Tulan Larga ng NCMC. Pati Leo Kapatan. Ako din po. Ngayon lang po nakapasok. Okay. Ito na po tayo mga kapatid. Ilan na po ba tayo? Mahaba-haba pong talakayan ang gagawin natin Okay ngayon. po. Kakainin po natin yung oras or gagamitin nating oras sa ibang subject na hindi mapasukan ng ating mga professor dahil may mga importante talagang ginagawa at ang iba ay health reason din po. So kaya mahaba-haba at 2 oras tayong magtatalakayan ngayon mga kapatid. Okay po ba yan? Okay po. Okay po. Yung ano natin, yung 1 oras natin, interaction lahat. Tapos, Engineer Celeste, pwede po bang ma-record lahat ng mga present ngayon? Kasi nagano po tayo sa mga attendance. Okay po. Screenshot po. Sige po, sige po. Paki-screenshot po sa lahat ng mga nandito ngayon para po ay makita natin kung sinong hindi pumapasok at ang pumapasok. Okay po.
Dali kayo mag-check attendance. So, Arangco. So we are 42. Ma'am Joby, Ma'am Job. Ma'am Joby. Oh. Habang nangyari ako. Sige na. So 42. Marami ngayon na, 42. Yes, 42. Camera ko ah. Kaya nangyari dito. Sir, off ko na yung camera ko ha. Bababa ko kasi yung Ma'am Joby. Joby Bacana. Ay, Doc Ares. Yes. Pwede kita matanong muna bago Sige, sige po, sige po. yung topic na sa Joby, yung tanong ko, bakit yung Holy Spirit represented by an animal or by a bird? Why not other presentation? Why the dove? Bakit in form of animals or particularly the bird ang representation ng Holy Spirit? Walang specific na sagot dyan, kapatid. Dahil nakatago po yan. Misteryo po yan, kapatid. Pero Okay. kung tutuusin natin, kung ating pag-aralan ang prinsipyo po ng banal na kasulatan, ay talagang gumagamit po ang sa iba't ibang forma ang Diyos para makipag-communicate doon sa mga tao. Kaya kung gumamit man siya sa dove, ay dahil din ang dove ay alam naman natin ay isang clean bird, at sa kaniyang karakteristik ay talagang ginamit din yan ng Panginoon. Kung sa Bisaya pa, ang sabi ng Panginoon, pag maligdong kamo, no? Pag maalamon kamo sama sa bitin, o pag maligdong kamo sama sa lampas. So yan pala mga kapatid, may mga yan po ang biblical perspective kung bakit yan po ang representation ng banal na espiritu. Dahil nga nagrepresent siya sa pagiging ang banal na espiritu ay comforter, no? Helper. So diyan mo makukuha kung bakit talagang yan ang ginagamit, no? Thank you po, thank you. Rason kung bakit hayop talaga, hindi tao, pormang tao ang ginamit niya. So hindi natin masasagot dahil hindi po yan verbatim, no, na nakasaad or nakatala sa banal na kasulatan. So sa gabay ng Panginoon, tayo magkita-kita doon sa langit at tatanungin natin ang Panginoon. Panginoon, bakit dove yung ginamit mo para represent? Doc Aris, pwede po magtanong? Yes, yes. Si Willie po, si Willie. Yes, go ahead. Yung mga apostol po, Yes. buksan ko yung yan. Pero mga kapatid, hindi natin yan tatalakayin ngayon kasi hindi ko po yan subject. Subject po yan ni ano. Tanong ko lang po, kasi ang Holy Spirit, nung binyagan ng ating Panginoon, bumaba siya sa form of dove. Tama po. Yes. Bakit po sa upper room ay di lang apoy ang presentation ng Holy Spirit? Sa upper room nung naghihintay mga apostol. Imbis na noon ay representation ng isang ibon, dahil nga ay sagan yun ng pag-evangelize. So ang apoy ay talagang, kung ating sa ating perspektibo, ay mainit. So dapat mainit sila. No, magiging mainit sila sa pag-iebanghelyo. Kaya nagiging mabunga
dahil mainit sila sa kanilang pananampalataya. Kaya pala po nang umakyat ang ating Panginoon at ipangako sa kanila ang Banal na Espiritu na ipapadala ng Ama nang pumanik sa langit, while waiting on the second floor, the upper room, ay sumigla sila nang tanggapin nila ang Holy Spirit sa pamamagitan ng dilang apoy. Kasi ang nabinyagan dun, 3,000 to 5,000. Yes. Kaya nga naglalagablab yung nila, yung pananampalataya nila, yung init nila yung eagerness nila mas lalo pa talaga Pwede po mag-share? Hello, Pastor Sir Ares. Hello. Hello. Good morning. Pwede po mag-share? umiinit. Kaya nagiging mabunga talaga ang bawat ginagawa nila mga kapatid. Morning po. Pwede mag-share? Morning po. Mga ginagawa at doon sa mga health reason, kaya may mga professor tayong hindi nakapasok. Kaya hindi kayo mahang ng ilang oras. So tayo po'y papasok para po'y dito tayo mafokusan natin, mabigyan natin ng mataas na panahon sa pagtalakay itong subject natin dahil pinaka-importante talaga ito sa gawain ng Panginoon, itong Pauline missiology, principles and approaches, para po ay tayo'y magbubunga sa bawat gawain natin na ipinatong sa atin or ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay ating commission mga kapatid na magbigay pabalita sa sanlibutan. So ngayon, kung wala po tayong background, wala tayong pag-aaral sa ganitong subject ay minsan wala tayong mga idea ano ba ang dapat gagawin. So bago po tayo magtatalakay mga kapatid, hingin ko po ng opening prayer. Sino po magbo-volunteer? Volunteer na lang po kayo. Sige po mag-opening. Go ahead, kapatid na Larieta. Sige po sir, magdasal tayo. Kami po humingi sa iyo ng gabay, Panginoon, lalo na't ngayong araw na ito ay mag-start kami ng klase. Tulungan niyo po kami sa isa't isa sa amin, lalo na po yung professor namin ngayon. Bigyan mo siya ng kaalaman, karunungan, at lalong lahat, O Lord, na yung Holy Spirit mag-guide sa aming lahat. Salamat sa iyong pagtanggap sa amin ng lubusan. Ito po hihingi namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kapatid. So dito po tayo sa ating subject. Ang subject po natin ay under po sa Studies in Evangelism and Missions. So lahat ng mga pastors natin, mga leaders natin na nagli-lead ng mga organization ay kadalasan po ay mga missiologists. Ito po ang kanilang major subject, no? Itong subject na ito mga kapatid. Kaya pag ikaw ay mag-specialize sa subject na ito, ang pagkatapos ng pag-aaral ay ikaw ay matatawag na missiologist. So kung mapapansin ninyo mga kapatid, yung presidente ng Philippine Frontier, no? Si Pastor, nakalimutan ko, yung Amerikano na marunong magaling sa magtagalog, no? Missiologist yun siya. Kaya yung kanyang mga presentation, it's all about planning, no? Planning, and it's all about Pauline missiology. Yung mga principles, mga approaches ni Paul kung bakit lumalago ang kanyang
ang kanyang trabaho sa kanyang kapanahunan ay dahil din sa pag-aaral dito, mga kapatid, no? Kaya ang ating mga armed ministry ngayon organization, katulad ng mga 1,000 missionaries, SULADS, FAMAS, Philippine Frontier, sila po ay yung mga hits, yung mga yung nangungulo diyan, mga kapatid, or yung mga leader diyan, yung mga president diyan ay sila po ay nagfo-focus dito sa ganitong klaseng pag-aaral na yung tinatawag na missiology. So welcome po. So i-recap lang natin yung sa subject na ito para po sa ganun ang mga bagong nakapasok ngayon or pumasok ngayon na mga estudyante ay ma-update sila kung ano talaga ang purpose nitong subject na ito. The purpose of the subject is this module. The students of this course will be immersed into the fundamental concepts of Pauline missiology. And ang mga objectives natin, at the end of this class, the student will be able to first the phenomenal growth of early Christianity. Ito, mga kapatid. At ang pangalawa naman, understand the meaning of missiology. No, atin po yung pag-aralan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang or sa terminong missiology. No? Ano po ang ibig sabihin nito sa biblical perspective ng missiology? Discover the concepts and principles and approaches of Pauline missiology. Yan po ang ating ang mga objectives natin sa pag-aaral na ito. Kung matapos itong pag-aaral na ito, mga kapatid, ay madagdagan po ang ating mga dahil tayo dito, siguro lahat naman tayo dito ay mga frontliner po, no? Frontliner po sa ministry. Kaya tayo po ay nakapag-aral dito sa Logos College of Missions and Biblical Studies International na ang kurso po nating kinukuha ay Bachelor of Studies in Divinity, Major in Chaplaincy Ministry. No? Noon, ang tawag po sa ating pangalan po ng ating school ay Logos Institute of Missions and Biblical Studies. Pero nung inirehistro na ito sa SEC ay yung institute ay hindi po tayo makapag-rehistro ng institute, kaya nagiging Logos College of Missions and Biblical Studies International. Ayun po ang history, mga kapatid. So ngayon, doon na tayo sa last nating napag-anuhan, mga kapatid. So dito na po pa tayo. Sino po bang nakaalala sa ating last slide na naiwan nung last Sunday po, mga kapatid? O dito tayo. So we are still called to seek effective methods for mission practices. As stewards of the good news, we must be inspired to reach as many people as possible. Sa salitang ginagamit na dito na steward, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay ano? Ano po ang ibig sabihin ng steward? Tiwalaan. So hindi ito isang simpleng bagay, mga kapatid, pero ito po ay pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. Dito po sa atin ibinigay ang magandang balita. Hindi lang ito magandang balita na ikaw ay nanalo or pumasa sa isang pagsusulit or
nakaano ka, anong tawag dito, nakuha ka sa isang trabahong in-applyan mo, kundi isang magandang pabalita ito mga kapatid sa kaligtasan po ng bawat isa. Amen po ba? So itong trabaho na ito na ipinagkatiwala sa atin ay hindi po ito basta-basta na iba sabi mo lang sa kanila ay magandang balita, ganito, ganito. Hindi po ganyan mga kapatid. Nag-aaral tayo dito para po makukuha natin ang mga karagdagang idea. Para mas magiging mabunga tayo, mas magiging epektibo at successful yung ginagawa natin. Dahil kung walang pag-aaral, walang pagsusuri, diretso ka lang ng diretso, abante ka lang ng abante nang wala kang kaalaman. So ano nang mangyayari kapatid? Magiging mabunga po ba ang ginagawa mo or yung trabaho mong dapat mong tapusin? Katulad ng mga sundalo, sila po ay binigyan ng authority at yung mga pulis na magbigay ng peace and order sa Pilipinas. Yun po ang kanilang ipinagkatiwala sa kanila. Ngayon, pagpalagay natin na may mga rebelde or may anong tawag dito, may sumalakay na taga-ibang bansa dito sa Pilipinas, no? Para girahin ang Pilipinas. Ngayon, yung mga steward, yung mga pulis, yung mga sundalo natin, yung mga iba't ibang sangay ng Philippine Air Force, ng Army. Ngayon, kung wala silang kaalaman sa pakikigdigma mga kapatid, anong mangyayari sa Pilipinas? Anong mangyayari sa kanila? Magiging mananalo po ba sila sa pagdepensa na para mananatili ang peace and order sa Pilipinas? Sa palagay niyo mga kapatid, hindi po. Wala pong mangyayari. No? Babagsak po ang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop. No? Dahil nga ay walang mga kaalaman papaano makikidigma or makikipag-away sa mga kalaban na papasok sa Pilipinas. So dito sa atin, tayo po ay hindi lang tayo sundalo ni Kristo. Ibig sabihin, tayo po ay mga frontliner sa digmaan, no? Para po ay mananalo ang bandila ng Panginoong Hesus. Tayo din po ay mga steward of the good news. We must be inspired to reach as many people as possible. Ngayon, gaganahan ka ba sa iyong ginagawang trabaho? O magkakaroon ka ba ng anong tawag dito? Magkakaroon ka ba ng magiging ka ba anong tawag dito? Magiging masigasig ka ba sa iyong trabaho kung ikaw ay wala kang alam-alam kung ano ang gagawin mo sa trabahong iyan? We must be inspired to reach as many people as possible. Ito yung ilagay natin sa ating mga isipan na ang trabaho natin ay ang obligasyon natin ay magbigay pabalita at aabutin sa ating makakaya at sa gabay ng banal na espiritu ang mga tao. So ibig sabihin, lahat ng masalamuhan natin sa ating dito sa ating habang buhay pa tayo mga kapatid, ay isang pribilehiyo po, no? Isang pribilehiyo mga kapatid na mabigyan natin ng pabalita para po yung tao na wala pang kaalam-alam sa kaligtasan ay maintindihan niya at malalaman niya na may Panginoon na nagpakamatay para sa kanya. No? So yun po mga kapatid. So dito nga, palagi natin itong
ginagamit, maririnig sa ating mga pagtuturo sa loob ng ating iglesia. Christ's methods will give true success and reaching the people. Hindi ang ating metodo, no? Kasi minsan tayo kung susundin na lang natin ang ating mga sarili, yung ating mga kaisipan, no? Kung hindi tayo magre-rely, magdidepende doon sa mga pamaraan ng Panginoong Hesus, ay talagang hindi tayo magiging mabunga sa ating mga ministry. Tama po ba? So isa lang, kahit saan ka man inilagay ng Panginoon dito sa mundo, no? Tayo po ay nagrepresent sa iba't ibang lokalidad, sa iba't ibang lugar, lupalop sa mundo. Iisa lang ang ating kailangang susundin na pamaraan na para po ay magiging successful po tayo sa ating pagiging steward of the good news. Ito pong Christ methods will give true success in reaching the people. Itong Christ methods alone. No? Ang una dito, the Savior mingled with others. Hindi makikita tayo sa mga tao na tayo mga extremist, mga judgmental, mga taong hindi marunong makisalamuha sa ibang tao, mga taong nag-iisip lagi ng masama, alam ng hindi maganda sa ibang tao. Kaya yun ang hadlang kung bakit hindi tayo makapag-reach out doon sa mga tao. Pero ang ginawa ng Panginoon ay siya mismo, no? Siya mismo ang pumunta, nakisalamuha doon sa mga taong iniisip sa komunidad na mga, o sa Bisaya pa, badlungon. Kaya nga minsan, or kadalasan nga, yung mga fault finders na mga pariseo, yung mga holier than thou na mga tao, yung mga perfectionist na mga tao, yung mga taong laging nag-iisip na sila lang ang tama, no? Pinaghinalaan at tinatawag ang Panginoong Hesus na palahubog, no? Alam nyo ba yung palahubog, mga kapatid, na nasa Luzon? Lasinggero. Meron namang mababasa dyan, yung mga perfectionist, yung mga fault finders na mga pariseo, yung mga hindi naniniwala kay Panginoong Hesus, nung nakipagsalamuha siya doon sa mga taong siguro nakikita nilang lasinggero na mga tao din, nung nakasalamuha ang Panginoong Hesus sa kanila, tinatawag din ang Panginoong Hesus na lasinggero. Kaya minsan nga dito sa Pilipinas, yung mga ibang denominasyon, lalo na sa malaking iglesia, na yung mga defender nila na kaya daw sila umiinom ng alak na nakakalasing dahil nga din ang Panginoong Hesus daw ay lasinggero. Na kung ang Panginoong Hesus ay lasinggero, then sila naman ay bakit hindi sila magiging hindi lasinggero at hindi iinom ng alak? No? Kasi kinuha nila, nag-subscribe sila doon sa accusation ng mga taong hindi naniniwala kay Panginoong Hesus na lasinggero daw si Panginoong Hesus. Sabbath keeper sa lawbreaker daw si Panginoong Hesus. Pero hindi nila nakuha kung bakit nakisalamuha ang Panginoong Hesus doon sa mga taong yan. Dahil may anong tawag dito? May misyon at may plano ang Panginoong Hesus kung bakit siya nakipagsalamuha doon sa mga taong yan. Kailangan sundin din natin yan. Hindi tayo magbalot-balot ng ating mga bagay-bagay at pupunta tayo doon sa mga bulumundoking lugar at magtatago doon at magagardening doon. No? I-isolate natin ang ating mga sarili doon sa kagubatan
Na wala namang hindi makikita ngayon dahil kung ipapalipad na ang mga makikita ka kahit gabi. So saan ka pa magtatago? So useless din ang pag-isolate ng iyong sarili, no? Wala pang persecution, nauna ka na, no? Hindi ka na makapagsalamuha doon sa mga tao para maibigay yung pabalita. Kaya nga yung mga offshot na makikita natin, hindi sila nakipagsalamuha. Minsan yung mga evangelization nila hindi nakapokus doon sa labas dahil may pag-iisip sila na holier than thou. No? May pag-iisip sila na sila lang ang tama. No? May pag-iisip sila na sila lang ang holy. May pag-iisip sila na ang Adventista ang Adventista ang focus natin. No? Ito yung mission natin para mapasama natin sila sa atin dito sa bundok na ito o sa kagubatan na ito at magagardening tayo dito hanggang pagdating ng Panginoon. No? Hindi po ganyan mga kapatid. The Savior mingled with others as one who desired their good. No? 3 araw na pasunod-sunod yung mga tao kay Panginoong Hesus. No? At dahil siguro nakikita nila na ibang direction na malalayo na pupuntahan ng Panginoong Hesus. So uuwi na ang mga tao. So ngayon ang Panginoon nagsabi sa kanyang mga disipulo, papauwiin ba natin ang ating mga taong yan na gutom, walang makakain? No? Lagi siyang sa kanyang isipan, sa kanyang puso ay laging nag-iisip Wala. Ito na lang po. Oh, sige, engineer. Ito na lang, take over na, take over. Okay, ladies and gentlemen. Engineer. Mga Engineer. kapatid, pasensya na mga Ang- kapatid, ay nawala tayo dahil nga din ay hindi din maganda. Siguro ang panahon ngayon ay hindi nga maganda panahon dahil mahangin. So, proceed po tayo mga kapatid. Clear po ba ang natin dyan? Signal natin dyan? Maririnig niyo po ba ako? Baka putol-putol. Okay na po, okay na po. Sabagay, Loud and clear. mahabang Okay na. oras tayong makapagtalakay ng mataas mga kapatid. PowerPoint po, sir. Nawala. Okay. Sa lahat ng mga naka-open mic, paki-off po para hindi po tayo magagawa ng frequency mga kapatid. No, he showed his sympathy, ministered to their needs, won their confidence, then he bade them follow me. Papasa po natin yan. Ito sa Ministry of Healing, page 143. Yan po mga kapatid, no? Kung ito lang ang ating susundin ay talagang magiging successful po tayo, no, sa pag-abot ng sa mga tao mga kapatid. Hindi tayo Bible study kasi nagiging mga kapatid, no? Nagiging hindi successful yung didiretsuhin mong i-direct Bible study mo yung tao na hindi pa nga nakakilala sa iyo. Minsan sa sobra nating ang tawag dito, sa sobra nating init. Excited po. Oh. Excited. Diretso tayo nagba-Bible study, hindi tayo na nakapagbigay ng nagpapakilala sa ating mga pangalan. No? So yun nga mga kapatid. So yung ibig sabihin dito, yung mga pamaraan or metodo ng Panginoong Hesus ay last na yung Bible study.
So kaya effective talaga yung mga ano natin ngayon, yung mga care groups natin, no, na hindi muna mag-Bible study, hanap muna ng mga family, no, or mga families na dadalawin at ipanalangin, no? Tapos mag-build ka muna ng magandang relasyon, no? Makipagkaibigan ka muna, no? Katulad sa ginawa nitong ng ating Panginoon. Pagkatapos, yun na. It's either sila ang uuna sa iyo mag-approach na magpa-Bible study o di kaya kung makikita mo na, mapapansin mo na tatanggap na siya ng Bible study ng walang pag-alinlangan. So, mag-ano ka na, mag-Bible study ka na, kapatid. So, Excuse me diyan na po ang Doc. invitation. No? Excuse po. Doc, nawala po Yes. yung slide sharing. Pasensya na po. Pasensya na po. Okay. Apa, thank you po. Yan. So ito yung mga 6 na pamaraan, mga kapatid, na kung susundin natin isa-isa. No? Huwag tayong mag-bypass agad. I-bypass natin yung 2, 3, 4, 5. Diretso tayo sa 6. O di kaya mauna itong 6. Magiging 6, 1, 2, 3, 4, 5. So hindi magiging effective po tayo kung ganun po ang ating gagawin, mga kapatid. So step by step, makipagkaibigan, hanap ng pamilya, makipagkaibigan sa pamagitan ng care groups. Pagkatapos, i-pray over sila, na ipanalangin sila. Tapos kung ano makikita mo na kailangang tulungan, so tulungan mo, pero wag namang dole out ng dole out, kasi kung dole out ka ng dole out, ang mangyayari diyan, matutulad din yan doon sa mga taong pinakain ng Panginoon na 4,000, na ang nangyayari, sabi ng Panginoon, sunod lang kayo ng sunod sa akin dahil sa pagkain na ipinakain ko sa inyo. So kung wala ng pagkain, kung wala ng dole out, ang mangyayari na nawala na parang bula. Tapos kung makikita mo sa palengke, makikita mo sa kahit saang lugar, magtatago na sa iyo na parang nakikita ng multo. Doc Aris, Tama po yan. Nangyayari po ba yan sa inyo? Sorry po, Doc Aris, excuse po. Wala po yung slide, wala yung yung PowerPoint, hindi makita. Sorry po. Akala ko Nangyayari po ba yan sa inyo, mga kapatid? Experience nyo po ba yan, yung ganyan? Yung approach natin ay laging nagdudulat? Opo, Doc. Anong nangyari sa inyo? Nabangkrap po. Hindi pa rin po Pag makikita na sa inyo yung nabautismuhan ay para nakikita ng multo. Hindi pa rin po makita, Doc Aris. Okay, yan. Ito. Pwede ma-slide Ito, nakita na po ba, mga kapatid? Oo, maliit. Maliit. Pwede Yes. Naka-full show mo sir. Okay. Ito. Okay po. Kailangan hindi natin yan i-bypass, mga kapatid, para po magiging successful tayo sa ating mga ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Anong sabi dito? Sa Acts of the Apostle 457, paragraph 4, the apostle well knew the severity which masters exercise toward, parang yan. Yan. Ito nga. Which masters exercise toward their slaves, and he knew also that Philemon was greatly incensed because of the conduct of his servants. He tried to write to him in a way that would arouse his
deepest and tenderest feelings as a Christian. The conversion of Onesimus had made him a brother in the faith, and any punishment inflicted on this new convert would be regarded Paul as inflicted on himself. Ito ang nangyayari mga kapatid. Itong Christ method alone, itong ano tawag dito, itong mga pamaraan ng Panginoon na as one who desired their good, he showed his sympathy, ministered to their needs, won their confidence. So ito yung ginagawa din ni Apostle Paul, itong mga pamaraan ito. Kaya makikita mo dito, no? Nagpadala siya ng sulat doon kay Pilimon. Itong si Pilimon mga kapatid, no? Konting historical background sa nito ni Pilimon. Ay convert din ito ni Apostle Paul. Kaya kakilala niya. At itong si Pilimon ay may tumakas na slave. At ang nangyari, hindi lang ito tumakas na walang dala, base nga sa mga scholar din ay parang nagnakaw or may dinalang mamahaling or pera itong si Onesimus. At nung sa panahong ito ay nakulong, nasa silda, si Apostle Paul dahil nga din ay talagang dahil sa allegation. So si Paul ay nano din. Kaya nakikita sila doon ni Onesimus. At doon sa silda at doon sa priso mga kapatid, doon niya anong tawag dito, na-convert si Onesimus. At nung nalaman niya ay si Onesimus ay slave pala ni Pilimon, no? At malapit ng lalaya itong si Onesimus. Natatakot si Onesimus na baka kung babalik siya, papatayin siya o di kaya paparusahan siya, no, ni Pilimon na isang Christian. So, ang naisip ni Apostle Paul na magpadala ako sa iyo ng sulat. Isang petition ito or isang request ito na huwag kang bigyan ng parusa dahil isa ka ng bagong likha ng Panginoon or bagong nagiging born again ka na katulad niya, no? Katulad natin. So kung ilalagay ko dito sa sulat na huwag ka nang paparusahan, no, tanggapin ka bilang isang kapatid sa pananampalataya, no? Kahit siya ay iyong master. Kaya sabi niya dito, kung ano man ang gagawin mo sa kanya na masama ni Pilimon kay Onesimus, ganun din ang ginagawa mo sa akin. So yan po, dito may naipakita mga kapatid na talagang may malaking concern, no? Itong si Apostle Paul, yung espiritu ni Apostle Paul talaga mga kapatid ay talagang concerned siya sa bawat converts mga kapatid. Kaya ganun din ang dapat sa atin, yung ano natin, no, dapat concerned tayo sa mga tao sa ating paligid. No, hindi lang tayo nakapokus sa ating mga sarili. Kailangan concerned din tayo sa feelings ng iba, no? Concerned din tayo sa feelings kung sino yung nakasalamuhan natin. No? Kailangan natin yung pag-iisip na yan mga kapatid. No? Para tayo yung mga converts na yan ay mananatili dahil nakikita nila si Kristo sa ating mga sarili. Amen po ba? Amen. May deep interest, Doc. Deep interest talaga. Yes. No? Paul voluntarily proposed to assume the death of Onesimus in order that the guilty one might be spared the disgrace of punishment. So yun nga, no? Sabi niya, kung lalaya ka na, kung ano ka na, sige, dalhin mo ito, ibigay mo ito sa kay Pilimon na baka sakali ay siya ay tutugon sa aking sulat na ito at hindi ka na maparusahan. Dahil ayokong
ang Christian, both Christian ay mag-aaway o di kaya paparusahan niya ang kaniyang kapatid sa pananampalataya. No? Wag mong i-treat yung pananampalataya mo, kapatid mo sa pananampalataya sa hindi anong tawag dito? Sa punishment na hindi dapat gagawin ng isang may kinikilalang or may pinapanampalatayang Kristo sa buhay. And might again enjoy the privileges he had forfeited. If thou count me therefore a partner, he wrote to Philemon, receive him as myself. No? If he had wronged thee, kung nagkakasala man siya sa iyo, or oweth thee oath, or may pagkakautang man siya sa iyo, put that on mine account. I, Paul, have written it with mine own hand. I will repay it. So yun nga ang sabi ni sa sulat, no? Ito nga ang pagkakasulat ni Apostle Paul na ipinadala doon kay Philemon. So itong pag-iisip na ito, mga kapatid, ay talagang concern talaga siya sa kalagayan ni Onesimo. Kasi ano bang magagawa ng isang slave? Kasi noon, ang mga tao noon, mga kapatid, lalo na sa mga Roman citizen, kung may mga may mga slave sila, ay talagang hindi na makatao ang kanilang turing sa mga kanilang mga alila, no? Kahit paanong gawin nila, puputulan man ng dila o di kaya puputulan ng tinga o di kaya kung magnakaw puputulan ng daliri, no? Kung tatakas, lagyan ng kadina yung liig o di kaya yung mga kamay o di kaya yung mga anong tawag dito, yung mga paa para hindi makatakbo, hindi makaalis. No? Dito nga concern talaga itong si Apostle Paul sa kalagayan ng isang slave na na-convert doon sa priso. No? At nalaman niya na si Philemon pala ang kanyang amo o ang kanyang master. Dito nga din yan, no? Sinulat ni Mrs. White sa Acts of the Apostle, page 458, paragraph 1. At dito naman sa paragraph 2, how fitting an illustration of the love of Christ for the repentant sinner. The servant who had defrauded his master and had nothing with which to make restitution. Na hindi na talaga siya. Kasi noon, kung makakasala ka sa iyong master, ay talagang buhay ang nakataya, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay ipinanganak na slave, ay talagang sunod ka na lang, no, sa iyong master. Dahil kung ikaw ay gagawa ng hindi kaaya-aya at hindi ka tutugon kung anuman ang patrabaho sa iyo, o di kaya may ginawa kang masama, talagang kamatayan ang resulta, mga kapatid. Kaya pumasok dito si Paul sa storya ng buhay ni Onesimus at ni Philemon na nagiging mediator para ma-reconcile yung slave at yung sa kanyang master, no? So dito makikita ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga repentant sinners. Tayo po yan, mga kapatid. Kahit tayo ay ibinigyan na ng kaligtasan, no? Sa panahon na tayo po ay makagawa ng kasalanan, kailangan natin po ng mag-repent po tayo, mga kapatid, no? Kailangan natin yan. At doon po papasok ang Panginoon na para po tayo ma-reconcile agad. The sinner who has robbed
God of years of service, has no means of canceling the debt. Jesus interposes between the sinner and God, saying, I will pay the debt, let the sinner be spared, I will suffer in his stead. Amen? Ang ganda po niyan mga kapatid. Ipagpalagay mo mga kapatid, ikaw ay nakaano na, no? Ikaw ay pinaupo na sa silya elektrika para ikaw ay oras na lang or minuto na lang ang hinihintay para sa execution. Dahil wala ka nang magagawa, hindi ka na makapag-appeal. Nag-appeal ka na sa Court of Appeal, nagpadala ka na ng ilang mga appeal sa attorney mo pero hindi walang resulta. At ngayon naka-schedule na ang pagbitay. Ngayon, dinala ka na doon sa kwarto na may mga salamin na hindi mo makikita kung anong nasa likod. At ikaw doon ay pinaupo na, no? At yung mga kamay mo itinali na at yung paa mo itinali na rin. At ikaw ay anong tawag dito? Kinalbuhan ka na. Pagkatapos nilagyan na ng basahan, ng basa na may tubig yung ulo mo. Pagkatapos inilagay na ang helmet na may wire na papunta doon sa plangka. Ngayon, nandoon ang witness. Wala na silang magagawa. Yung mga tao na nakapalibot sa iyo, yung doktor, yung guard, yung priest or chaplain na nandoon, nakaupo ka na. Wala ka nang magagawa, zero balance na, wala nang chance. Tapos, minuto na lang ang hinihintay para ma-execute na ang prisoner. Ngayon, anong gagawin mo kapatid? Wala nang pag-asa. Zero na. No? Wala ka na talagang magagawa. Ang gawin mo na lang, ang magagawa mo na lang, ang pag-iyak na lang. Ngayon, hinihintay kung meron bang tatawag. Ilang minuto na lang, isang minuto na lang, ilang minuto na lang, yung executioner, yung nakahawak sa plangka, ay nakahawak na siya. Ready na siya. No? Hinihintay na ang bawat pitik ng minuto para kung sakaling darating na ang panahon sa iyong oras ng execution ay kanya nang ibababa ang plangka. Ngayon, kung kayo ang nandyan mga kapatid sa kalagayan na yan, anong gagawin ninyo? Interaction po. Interaction tayo. Ini volunteer. Ano po? Ako, Dok. Sige, go ahead. Mag-pray, Dok. Pray. Ang kailangan confess yung kasalanan, Dok. At humingi ng kapatawaran ng Panginoon. Yun lang. Ginawa mo na yan. Alberto po. Yes, thank you. Ngayon, nagawa mo na lahat. Nung 3 segundo mga kapatid, nag-ring yung telepono. Agad-agad na kinuha ng warden yung telepono para sagutin. At narinig mo doon sa telepono na boses na nagsasabi, I will pay the debt. Let the sinner be spared. I will suffer in his stead. Ano ang mararamdaman mo? Masaya. Happy, Dok. Magiging happy, Dok. At agad-agad yung warden na nakahawak sa plangka, agad-agad niyang binitawan ang plangka. Dahil may command na bitawan mo yan. I will pay the debt. Let the sinner be spared. I will suffer in his stead.
Mala yun, Dok. Unexplainable joy. Mala. Kayo Unexplainable kaya joy. mga kapatid, iniisip nyo na wala na akong chance. Patay na talaga ako. Pagkatapos nitong oras na ito, patay na talaga ako. Mamamatay na talaga ako. Ganyan si Jesus, Narinig mo Dok, siya talaga ang ang boses. Tears of joy. Narinig mo talaga ang boses na malakas. Bitawan mo ang plangka. I will pay the debt. Let the sinner be spared. I will suffer Gumagawa ng instead. mabuti, Dok. Ha? Gumagawa ng mabuti sa Panginoon. Babalik natin niya. Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Amen? Yes po. Amen po. Amen. Amen. Ang ganda talaga mga kapatid, no? Ang ganda talaga ng ginawa ng Panginoon. At ganun din Ano po. kayang saya ang mararamdaman mo? Kinuha na yung tali sa mga paa at sa mga kamay at ang helmet nandoon lalabas yung kuryente. Dadaloy yung kuryente sa helmet na yon. Unti-unting kinuha. At para ikaw ay palayain. At sabihan ka ng guard ang swerte mo. Pwede ka nang lumabas sa pintuan na walang haharang sa iyo. Mamuhay ka ng mapayapa. Panginoon, utang loob ko sa Panginoon talaga. Reflection tayo mga kapatid. Parang maiiyak din ako dito eh. Emotional na, Reflection Dok. muna tayo. Nagiging emotional. Utang loob niya sa tao yan. Sige. Interaction muna tayo. Sige. Kung kayo ang sinabihan nun mga kapatid, ano ang una mong masasabi? Shout for joy and say, Lord. praise the Lord. Thanks be to God. Magpasalamat sa Panginoon. Nagunahan na mga kapatid. Dito ano muna, itong nag-raisan muna para hindi tayo magagawan dito. Mahaba pa yung pauras natin. Balmosina, Connie, and Ralph. Okay. Anong masasabi niyo? Reflection po sa ganong sitwasyon, kapatid. Magpapasalamat sa Panginoon, Dok, at saka gumagawa na mabuti sa Kanya palagi. Yan ang ano po. Commitment natin Maraming sa salamat Panginoon, utang loob kapatid. natin. Maraming salamat kapatid sa iyong reflection. Ayan nga, sabi kung ano natin, malaya ka na, mamuhay ka ng mapayapa, hindi ka na mamamatay, bukas ang pintuan, walang harang sa iyo, at ang trabaho mo ngayon, sagipin mo ang mga taong papunta sa kamatayan. Amen. Ako, Dok. Ako, Dok. Sige, next. Go Ako, ahead, Dok. Okay, go ahead. Sa akin, Dok, siguro ang gagawin ko talaga ay magpursige ako sa pagsunod sa Kanya. Dahil giluwas mong gugunit. But, yes, Engineer. Sige, go. Para sa ang ako, kan yun, kining i-offer ginako akong life. Bisan mahina. Bisan kahit ano pa kahit ano nang gagawin ko, offer ko lang yung life ko. Amen. Okay. Kahit huli na lahat. Teka muna mga kapatid. Engineer, Celeste, pwede po bang malagyan mo ng 5 points yung si Ma'am Connie, si kapatid na Connie, at yung si kapatid na 5 points. Connie, si Aljo, 5 Ako, points. Dok. Ako, Dok. Aljo, 5 points. Ako, Dok. Jocelyn, Dok.
Okay, Ayaw na si next. Joy. Jocelyn. Sino ba Okay, ito? 5 points si Connie at 5 points si Aljo. Jocelyn, Doc. Dok Ares. Yes, yes. Okay, noted na. Jocelyn. thank you for Dito Sally tayo next. si ano muna, nabibigyan natin ng ng panahon Para si sa akin, Engineer Celeste para po gumagawa siya ako ay ng mabilis nagre-record sa ng 5 points Panginoon. tapos siya wala. Okay, Sige. Go upon ahead, hearing that announcement, Engineer. Doc. Anong masasabi mo? Anong reflection mo sa ganong kalagayan? Okay, upon hearing that good news, I will shout for joy and say, praise the Lord, thanks be to God. I will dedicate myself to you in service of Amen. others. I want to find myself by losing myself in the service of others. Amen. Amen. Ang ganda pakinggan ng sagot mo, kapatid. 5 Ako, points ka sa Doc. sarili mo. 5 points. Pakilagay sa points mo, Engineer. Doc. Tapos Ay, pagkatapos Doc. itong ano natin, ipasa mo sa akin yung record. Ay, Doc. Ay, Doc. Question ko, Doc. Doc, Ay, Doc. Doc, Wilfredo de los Reyes. Doc. Salamat Okay, po. go ahead. Salamat po. para hindi tayo sabay-sabay, para hindi po Salamat magulo. po. Pwede po ba Ako lang yung magtaas na lang ako lang ng magtatawag. kamay? Ako lang magtawag. Doc, Wilfredo de los Reyes. Huwag niyo lang ibaba yung ano Opo. ninyo, Opo. yung mga kamay ninyo diyan. Opo, yun lang po yung suggestion ko kasi hindi po maintindihan yung sinasabi pag sabay-sabay na ako. Pwede po ba Tama, mga tama. kapatid? Salamat po. Ayan. Okay. Next, si kapatid na Wilfredo de los Reyes. Ano pong reflection niyo sa kalagayan ganong kung ganon man ang mangyayari sa iyo, kapatid? So pagkatapos po nating malaman ang kasalanan at tayo nahatulan ng kamatayan at sa oras na tanggapin natin sa isang segundo ang kalayaan, siguro po masasabi natin, purihin natin ang Diyos. And humayo tayo at hindi na tayo magkasala. Pagkatapos po, kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon, dapat maibalita naman natin sa iba. Amen. Maraming salamat, kapatid na Wilfredo. Engineer, paki-record po 5 points po sa kapatid na Wilfredo. Maria Lorena de Dios. Ano pong reflection mo, kapatid, kung ikaw ay nalagay sa kalagayan na yon? Sino yun? Wala. So Sino yun, Doc? pass tayo. Doon tayo kay tapos na si kapatid na Roland Larieta. Dito na naman tayo kay Cañedo, Gina Cañedo. Hindi pa ako nagsalita, Doc. Sino itong nagsasabi? Larita, ikaw ba yung nagsasabi kanina? Sige, ikaw muna. Wilfredo po yun. Wilfredo, okay. Ako po, ito. Yung love talaga ng Panginoon sa tao ay sobrang-sobra, umaapaw at yung naririnig kung ako yon, ang sitwasyon na yon na narinig ko na siya ang magpakamatay sa akin, nako, siguro magpapasalamat at siguro gagawin ko talaga ang lahat na yung ginawa niya sa akin, pwede ko rin na gumawa ng ginawa niya sa akin para yung binuwis na buhay niya sa akin ay para rin sa mga taong mahal niya. Yun na po. Okay, maraming salamat, kapatid na Larieta. 5 points po. Yes, noted. Wala na po ba si kapatid na Maria Lorena de Dios? Gina Cañedo. Ito na, sir. Sige. Okay. Sayang yung 5 points. Kung halimbawa nangyari sa akin yan. Pero ang normal reaction na ano ba yun? Naiiyak, natatawa o tumatawa yung mga nagkakaroon ng ganyang experience. After that, pinasasalamatan nila ang Panginoon. At pangalawa, kung sino yung naging daan para sila ay makalaya. Kaya ang susunod na steps, nagiging advocate sila. Yes. Kaya, ko, Tama. ganun din yung nangyayari sa akin kapag nangyari sa akin yan.
Yun na po. Kailang kikilalanin mo kung sino yung taong yun. Opo. Tapos Hahanapin nung ko kung may ano sino na man siya, kayo, parang- yung may parang napakalimutan pag-uusap ko na kayo, sasabihin niya sa'yo kung bakit niya ginawa yon. Opo. No? At doon na ang commissioning, mga kapatid. Commissioning na. Sasabihin din sa iyo ang pakay niya, ang purpose niya, ang mission niya kung bakit niya ginawa yon para gawin mo din ito sa iba. Amen po kapatid. Maraming salamat po. Marami talaga tayong nakukuhang mga magagandang lesson sa ating pagtatalakay ngayon na talagang atin pong maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon sa atin at mas lalong kung maintindihan natin ang pag-ibig ng Panginoon, mas lalo tayong iinit sa ating pagmimisyon, sa ating pag-evangelize sa mga tao. Maraming salamat kapatid na Maria Lorena de Dios. 5 points po. Pakibaba na po sa inyong mga kamay. Si kapatid na Larita, pakibaba. Gina Canido. Hindi pa ako nakasagot. Sige po. Go Oo, ahead. sa akin naman, Doc, ang gawin ko pag ganyan is magkaroon ako ng strong bond between the person who saved me. And another is experience ko sa iba kung anong ginawa sa akin. And then lastly, magkaroon ako ng strong relationship with that person who saved me. Yan lang. Amen. So dapat ganyan talaga. Hindi yung katulad ng 10 may sangla na binigyan ng Panginoon ng kagalingan at ilan lang yung bumalik? Na para kikilalanin siya? Isa. Doc, Doc, Jocelyn. Maraming salamat kapatid na Gina Canido, 5 points. Yes, Jocelyn, kapatid na Jocelyn. Pagkatapos si kapatid na Jocelyn is kapatid na Noel Sabanal, sa Bandan. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Yes, good morning. Sa akin, Doc, the best testimony is Doc, yung buhay niya na sinave siya. Yun ang iti-teach mo sa public o sa individual person kasi yun ang pinaka-epektibo sa lahat ng testimony. Yung testimony mo sa iyong life, kung anong ginagawa ng Panginoon sa iyo, kung ano ang iyong binabago, answer prayer, yun ang gusto ni Jesus. Mabasa sa selected messages, Doc. Yun talaga, you tell your testimony. Amen. Maraming salamat kapatid na Jocelyn sa iyong reflection. 5 points po. Next, si kapatid na sa Bandal. Si Larieta, Doc. Okay, Doc. Si Larieta, Doc. Pagkatapos ito, si kapatid na Margita. Okay, Doc. Good morning, Doc. Go ahead, kapatid na sa Bandal. Okay, good morning, Doc. Sa ako, Doc, simple lang sa ako dahil, Doc, gumawa ako ng malaking selebrasyon at yung Thanksgiving na nasave ang buhay ko. So yun lang na. Simple, malaking celebration ang gagawin ko. Yun lang. Salamat. So isang pagbibigay pasalamat sa taong nagbigay ng kanyang buhay para sa iyong dapat sana ang kamatayan ay ating maranasan, pero siya ang namatay doon sa cross dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kahit anong klase pa tayong tao, pagkatao, at ano pang ginagawa natin na karumal-dumal o hindi na tayo matatanggap sa komunidad dahil sa ginawa natin, ang Diyos po ay tatanggap sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Siya lang ang totoong nagmamahal. Amen. Amen. Si kapatid, sino yung tinawag ko kanina? Larieta. Okay, Larieta. Aimee Larieta. Go ahead. And next, si kapatid na Glenn Lumacton.
Ako naman, Dok, sa aking buhay, Dagi ko po, paki-off po yung isang monitor ninyo. Paki-ano lang po, paki-baba yung volume. Okay, go ahead. akin, Dok, ako yung tao na na-save doon sa kamatayan. Magpapasalamat po ako ng malaki sa Panginoon at maging matapat po ako sa Kanya at idudouble ko po yung pagiging matapat sa Kanya, sa Panginoon sa pamamagitan ng future follower and sa Panginoon at maging mabuti sa kapwa sa pamamagitan ng i-share mo ang words ng Panginoon sa ibang tao, hindi lang dyan. Pagiging mabuti at matulungin sa ibang tao. Thank you, Doc. Okay, thank you. Engineer Yes, Celeste, Yes, sir. paki-rate po ng 5 points. Si Aimee, Larita. Okay po. Okay, Elder Glenn Lumactod, go ahead. Okay, ang sa akin, kuha ako ng Panginoon na million of thanks to the Lord at saka ihag ko siya. Magsabi ako, thank you so much, Lord. Tapos, kung anong ipakuan sa akin, by God's grace, i-share ko po yung evangelism na nakamit ko para madami din ang makabato ng kaluwasan sa Cebuano pa. Yun lang. Amen. Okay, maraming salamat kapatid na Elder Glenn Lumactod, 5 points. Next, para mabigyan natin. Doc, first. Yes, go ahead. Sino ito? Doc, Omega Road, Doc. Okay, go ahead, kapatid. Sa akin, mag-praise ako kay Lord. Thank you for His stand for me. And gumagawa ako ng mabuti sa kapwa-tao at mag-missionary ako. Para sa akin yun, Doc. Commitment sa Panginoon. So doon magbubunga siya ng commitment. Pagbibigyan mo ng value yung ginawa ng isang tao sa'yo. Doc. Okay, thank you. Maraming salamat. Record 5 points po kay kapatid na sino ba yon? Roth Omega po. Roth Omega. Okay, Roth Omega. Next. Doc, Shiva po. Okay, go ahead. Shiva Ibol. Sa akin po, Doc, personal reflection. Imagine being in that situation wherein mamamatay ka na sana, no? But 3 seconds before that doomed moment of your life, somebody will save you. Somebody will die. Yes. No? In your behalf. Somebody will sacrifice his life in behalf of you. So, parang kung iisipin natin kung nasa situation talaga tayo na mamamatay na tayo pero merong isang tao na magsisave sa'yo na siya na yung mamamatay in behalf of you, parang grabe siguro yung saya natin. So, as for me, siguro maiiyak ako or yung feeling na sa sobrang saya, maiiyak ka talaga and you will praise God for saving you sa moment na yun. And as for me, because of that, mako-consider ko siya as second chance, no? Second life given by God to me. So, I know I can never repay God for being so good, for saving me the second time around, since syempre He died for us na, diba? And then for the second time around, He saved me again. So, gagawin ko talaga, Doc, is to commit, no? To commit na i-dedicate ko talaga yung life sa Kanya, and I will really ask for His help to na sana sa sarili ko there will be more of Him and less of me.
and I will offer that second life na ibibigay niya sa akin to serve other people, because once we serve other people, we are serving Him at the same time. Amen, amen. Maraming salamat kapatid na Shiba. Shiba, talagang doon sisibol din ang commitment doon sa dahil sa ginawa ng isang tao na sana'y tayo ay mamamatay, ay siya na ang pumalit sa ating kalagayan. No, yan talaga, no? Hindi yan walang pagkakaiba yan sa sitwasyon na yan sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga nag-aaral tayo dito para mas lalo nating maintindihan kung bakit tayo bakit tayo makipag-involve dito sa ministry na ito, sa pagbibigay pabalita ng magandang balita sa kaligtasan, dahil yan po ang nangyayari sa atin. Yan po ang ating naranasan, na imbis na tayo ang mamamatay, iba ang nagpakamatay doon sa Kalbaryo sa cross. At ngayon, magiging masigasig, mainit tayo sa ating pananampalataya, at tayo po ay mas lalong hihigpit ang ating commitment sa Panginoon sa pakipaglahok sa pagbibigay pabalita sa buong mundo. So next, may anim. Si kapatid na Aljaver Zambrano. Next, si kapatid na Jong Ablayan. Tapos na Zambrano, sir. Tapos na si Zambrano, tapos na. Okay. Okay, tapos na. Please, bigyan ng 5 points si Ma'am Shiba. Yes po, noted na po. Okay, thank you. Si Jong, kapatid na Jong Abalayan. Yes, Doc. At next nito ay si kapatid na Pablio Pistolante Jr., Pastor Pistolante. Okay, Doc, naririnig po ba ako? Yes. Siguro pag nalaman ko yun, Doc, na mayroong mamamatay in behalf of me, hindi na ako magpapakuryente ulit, Doc. Ibig sabihin, magbabagong buhay na para wala na ulit mamatay. Yun lang, Doc. Okay, maraming salamat kapatid. So next, 5 points po. Next, Pastor Pablio Pistolante. Pistolante. Engineer na natin 5. Engineer, Jocelyn, engineer, ako ha. Wala kay 5. Hindi ka taga-tagaan sa February 7 ba? Siguro na yung 5 points niya. Tapos na po ba si Pastor Pablio Pistolante? Wala pa po, wala pa. Okay, go ahead, Pastor. Wala pa po. Ano pong reflection niyo dito sa ating talakayan? Opo, katulad po ng hibig na Apostol Pablo nang sabi niya, kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawang may kamatayang ito? Ganun din po ang reflection ko sa ating pong narinig, na kung dumating ang panahong ito, isang kagalakan sa aking puso na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa sanlibutan. At ang aking masasabi sa Panginoon, I will offer myself, my life as a living sacrifice. Amen. Amen. Maraming salamat Pastor. Talagang ganyan talaga ang ating pagbibigyan lang natin ng kahalagahan. Yung ginawa ng isang tao sa ating buhay ay talagang magiging masigasig tayo sa ating pananampalataya at doon sa pagseserbisyo, para po makarinig din ang iba na malihis yung landas nila, imbis papunta doon sa kamatayan ay mapunta doon sa buhay na walang hanggan. Okay, 5 points po kay Pastor Pablio Pistolante Jr. Next, Sally Lumbaco, at sunod niya ay si Padre Kel Floyd. Pastor, yung nakasagot na po kay follower down na yung kanilang electronic hands. If I'm on that situation, Pastor, first I will look for the person who saved me, and then when I meet him, I will thank him and I will ask him why you did that to me. And if after his answer, I will say, how can I
repay you? And after his answer, I will tell him, okay, what you wanted in my life for me to do, what you want me to do, wherever you want me to go, I will go. Whatever you want me to do, I will follow. Thank you. Amen. Maraming salamat kapatid na Sally Lambaco. 5 points po. Yes po, reaction po, reaction. Ganda ganda din ng reflection ni Ma'am Sally. Okay? Sino Po, yung reaction po sa, kapatid na sa mga Padrikel? sagot ni Ma'am Sally. Ha? What if hindi magpapakita yung taong musil sa'yo? I know. I know. I know he will see me. Imagine how come he wanted to save me? Di, kasi anonymous, oh. I Ayaw know niya he will see magpakilala. me. Huh? Ayaw niya magpakilala. After the answer, if I know what's next, I will. What's next? I know he will answer. He Okay, will see next. me and he will guide Maraming me. salamat kapatid na Sally Lambaco. Next po si kapatid na Padrikel Floyd. Padrikel Floyd. Kung wala po kung ano po siya, punta po tayo kay si BM Joyce. Ma'am Joyce, go ahead. Joyce na Mota, lalaki po. Yan po. Sir Joyce. Yes po. Yes, go ahead. Po, ay dahil sa sobra kong tuwa na binigay niya sa akin ang second life, ay yayakapin kong mahigit at magpapasalamat ko sa kanya. At dahil sa aking tuwa, lalabas ako siguro po sa room na secure ako at sasabihin ko sa madla na ang saya ko, ipapakilala ko sa mga tao kung sino yung nag-save sa akin. Hindi yung wala na yung hiya-hiya. Pwede na Bisayon mo, Bisaya lang Igsoon. Oh, kanaang kuan wala na hula-ulaw-ulaw. Kundili ang imuhanga tuwa bitaw kaniang nalimot na inom ko. Yeah. Kalipay maoy magpigbaba og ang imong gugma nag-save me. Okay. Daghang salamat Igsoon. Engineer Celeste, 5 points. Yes, noted sir. Tingnan ninyo yung picture mga kapatid, no? Dito sa ating slide, talagang ang Panginoon talaga ay willing talaga siya na magbigay ng kaniyang buhay para sa mga taong alam niya naman talaga na lahat tayo ay wala tayong magagawa. Kaya ang kanyang sarili ay kanyang ino-offer sa bawat isa sa atin, kahit ano pa mang klaseng tao tayo, no? Wala yang hadlang para sa kanya. Yayakapin niya tayo at tayo po ay tutulungan, siya po ay magpapakamatay alang-alang sa ating kaligtasan. Okay, Amen. next. Sino pa ba? Tapos na po ba si Balmosina Connie? Tapos na po, tapos na. Okay. Si Padrikel Floyd. Ibaba na lang yung mga electronic hesto yung nakasagot na, Sir Ma'am Balmosina. Si Namuka, tapos na din. Balmosina, para makapag-proceed na din tayo. Tapos po. Si Nelbert and Lavon. Nelbert. ID number 125 and 126. Ano pong reflection ninyo mga kapatid? Go ahead. Good morning, Pastor. Kung ako nabigyan ng another life, I'm very thankful ako sa Panginoon at yung na-receive ko na bagong buhay ko ay gagawin ko sa ialay ko sa Panginoon to work as God's missionary
because Amen. hiram na yung buhay mo. Yun lang, Pastor. Maraming salamat. Ilabon po, sir. I will add, I think I will be forever grateful for that opportunity na binigyan niya ako ng second life. In return, I will do that thing, same to others. So first, I will remember him, the person, no, nung gumawa sa akin na nagbigay ng second life. And then I will serve others. If may chance ako na I can speak to the public, I will give my life testimony as an example of how thankful and grateful I am for giving me a second life. And then I will express gratitude to others. Makikita nila sa akin na I am forever grateful of that second life. And then I will choose to be humble and then always pray that God will give me the strength to be a channel of blessing to others. And now po. Sir, clarification po, sir. Ano bang family ni Nilbert at saka si Labon para tag 5 points sila po? Humawid po, Nilbert Humawid. Humawid. Nilbert po. Humawid and Labon Humawid. From Thailand po, Sawadika. Wow, Thailand. So Nilbert Humawid and Labon Humawid. Tag 5 points. Thank you, Ma'am Labon. Wala pa ko, engineer. Si Sally. From Thailand pala dito. Suggestion lang po yung sa next time i-complete name na lang siguro yung ano para pag mahirap pa tayo mag-record. Hindi lang yung nickname. Complete name lang talaga. Itong nag-Mr. and Mrs. Nawala na si Pastor Engineer. Sige, ako na lang padayon. Kining si Connie o si Ralph, tagsa mo, na-register mong duha? Sa Ma'am Connie? Yes, Engineer. So, duha akong ibutang diri, Connie Balmosina o Ralph Balmosina. Engineer. Ikaw may notingog gani, ikaw na naka 5 points. Si Ralph patingog na ito na maka 5 points ni. Yes, Engineer. Kung nag-raise me sa among hand. Nag-register mong duha no? Tagsa mo register? Opo. Sige. Ilahi na ko ni si Ralph Balmosina. Sige. Wala, nagbut-buot ko. Nawala man si... Sige, Sir Ralph. Proceed, Sir Ralph. Another 5 points, bro. Good morning. Ano sa isip mo? Para sa akin, Engineer. Okay. Sa akin ibang gawin ko. Gawin ko yung best ko. At saka tututin ko at tutuparin ko ang lahat ng kanyang mga pautusan. In response or sa kanyang pag-take sa buhay ko. Siguro kung ano man ang kanya pautos o ipagawa, siguro gagawin ko na lang lahat. Kasi giluwas niya ang buhay ko. Yun ang Engineer. Niligtas niya ang buhay ko. Amen. Salamat, Sir Ralph. Salamat. 5 points. Buot ako basa no to si Doc Ares. Wala si Doc. Sige, kisa pa wala. Ako, Engineer. Sally, wapa na kasal? Ako. Job? Okay, wapa ka Job. Wapa. Wala Sige. pa. Sige, Job. First, makahilak yun ko. Okay, 10 points ka, Job. 10 points. Makahilak yun ko kay ano. Minuto na lang good. Nga i-on-on to ang plangka. Tapos kinamay nagtawag. Source of joy, yun na ako ang mga ka-classmate. Tapos, pangitao na po to, ginsa to siya ang nag-save sa ako. Hindi man magpakita.
Kung di siya pagkita, ang guard, ang kuha na lang, ang tao na lang ang nag-unsa, ang mag-unta na sa plangka. Kadto na lang ako silang ipanghagtanan. Pasalamat kog dako, magyatabagan pa kog second chance. O mag-mission ko sa kay daghan pa mga tao nga wala pa nakabalo sa batulan. I-share na ko sa ila. Dili ka ulahin ang tanan job. Dili pa man ulahi, engineer, kay nganong gisave pa man ko niya. Okay, sige. Mao na engineer, mao na ako Okay, job. mao na ako punto engineer nga iya jud kong i-meet kay nganong iya man kong gi-save. Lagi siya tuyo na ako. Og di Okay, man jud ako makita. nailain situation. Okay, nailain situation. Open lang na to for discussion. The same situation, hapit na ko nun, bitayono na. Nya, totoo, nagpadala og sulat ang hari. Ingon ang hari, hang not save. Pagbasa sa executor, giputlan niyang liog. Iyang gihang. Suko ang hari, uy. Kaya yung hari, nga nang imo man ang gihang. Di ba ingon ko, hang not. Pardon. Di ay, so ang pag-ingong hang not na ikama, wa nakitaan sa executor ang kama. Pag-ingon Dito na hang sa not, atong kuwanan. ayaw ibabitay kay pardon. Awa na, patay na, gibitay naman. So, katong executor, wa niya gibasag tarong, wa niya nakitaan ang kama, gidiretso niya nagbasa, hang not pardon. Nga naman na to, hang not kama, then pardon. Mga yun na lang ko dagpasaylo. Isa may manubag, Before ato ron. Nadaot sa kama to, engineer. Nadaot sa Bayanan yun kama. ang tama, mga question mark. Mga exclamatory points, engineer, bantayanan dyan sa atong Bantayanan biblical ka na sa English grammar, Basin blurred na, blurred. Oh. Perting sa kuha sa hari, katong nag-execute, gi-execute po noon. Siya gipuli. Si duha na matay atong panahon na. Disgrasya. Duha na matay kay wa man Mana, sa naminaw. engineer. Yes. Engineer. Muna nga, time to time, mga kitag pasaylo sa Ginoo. Kay basig inyo na mahitabo na, wala ta. Oo. Imbis kay maluwas ta, Ang Ginoo na ikama. Dili Ginoo mahatag og period kama na Always kanunay. ng kama sa Ginoo. Gaan tag kama kanunay aron aron mapardon ta. Sige, so mao na siya ang mission ang kan missiology, Pauline missiology. Nga itong masabtan, nupuli kong aris ba? Arin, kung ating maintindihan, ano pa yung ginagawa ni San Pablo? Thank you, Doc. Maraming taong Sana engineer, tanag taon sa gusto ipabuhat sa ato kay dili man ta uniform tanan og ipabuhat sa Ginoo. Mao, tagan man tanyag Iba talaga yung ipapagawa sa Ginoo, sa Panginoon natin lahat. Unsa imong ipabuhat sa ako kay sa imong tanan mission. lain ta og mission. Oo. Yeah, because you are not created equal. Disgrasya, So we disgrasya. have different tasks to do. Like in Hello, the body engineer. of head. Hello, engineer. Ma'am Joy. What's your purpose Oh, we in have my different talent, beauty, and technique. Ma'am Jocelyn, Ma'am Joy. Beauty, good, Ma'am Joy. Oh, we have different talent, beauty, and Kadali sa technique. Ma'am Joy. Jocelyn, di ko paminaw sa ba? Paminaw sa Ma'am Jocelyn. Listen, listen. Mag-uba na bitag Davao. Nausa Davao beta. Sa sakto na yung Jocelyn Sombrio Dagoplo o Jocelyn de Sombrio? Ayaw, sabay yung pangalan ba? Di ang pagtuslo ka na. Jocelyn is Jocelyn is Dagoplo. Engineer, mga untag minggo plot. Basta kira diha. Saman, kisay sunod na subject. Pila to ako, engineer. 5 points. Sir Alberto? Yes, ako. Yes, Okay. go. Ngayon dito sa Bohol ay talagang makulimlim, parang tila uulan, malakas ang hangin. Kaya natin. At hanggang ngayon ay yung laptop. Okay, dito na si Doc. Okay, salamat Sir Alberto. Doc Ares, welcome back. Nandiyan pa ba? Ako nakatakot, Doc. Doc Ares, welcome back.
alas Welcome back, Doc 22. Ares. So may ano pa, may mga nasa 30 minutes pa tayo mga kapatid na magtatalakay. At mamaya sa panahon po ni Professor Shirley, no, kasi may ano siya, parang training, nagkakandak siya ng training. Putol ka na, Doc. Mahina ang signal ni Doc. Choppy, Doc. Choppy po. Choppy. Pila pa kuno ka minutes, ingon niya, pila pa ka minutes. Joel. So, para po ay mapagpatuloy natin ang online music para mas mahaba-haba na tayo, mahaba-haba ang ating matatalakay mga kapatid. So, clear po ba dyan ang ating signal? Kira sa amin sa Doc kayo. Para hindi consistent yung signal mo. Choppy po. Choppy. Choppy, okay. Mga 22 na yung naka-receive ng 5 points. Nawaan na po si Doc Ares. Hinay kaya signal engineer. Okay. Ilang minutes na lang? Pagpatuloy na natin to. Ilang minutes na lang? Pero hintayin na natin papasok yung bagong lecturer o bagong professor natin sa next subject. O ipagpatuloy lang muna natin yung hindi pa nakapagbigay ng perspective. Kasi out of 43, mga 21 pa yung nakabigay ng kanilang opinion. Si Enrique Bandi o Maragosan. Si John Rel at saka si Lenny B. Hindi pa nakasagot. Engineer. Yes, John Rel, go. Hi, good morning. Asa to nga question katong una? O katong ano, what is your reflection when somebody will die for you? Okay, so first magpapasalamat ako sa Panginoon tungod kay talagsaon ra gud na siya gift nga kanang naay mag-save sa imuha. And then after that akong pangitaon kung kinsa man tong nagsugo or kinsa tong nga tao ang nagkuan nga anong iya man kung tuwason nga kasi nakita niya sa kuha. Then pagkahuman na maghimo ko og maayo sa uban. Then Tagalog. Mag-serve ko sa Ginoo. Tagalog. Or English. Okay ra na Bisaya. Okay, pasabot man ko. Nagisaya na lang ko. Okay, then recorded ba niyo? Recorded. Okay. Then pagkatapos nun, mubalik ko, magtagalog na ko. May mga Tagalog po kasi. Okay. Meron kasi maraming Tagalog dito. Sige, go. Sige, una is magpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa gift na na-receive ko galing sa Kanya. At saka, pagkatapos nun, hahanapin ko yung tao na ano yun? Nagplan na i-save ako at saka magsiserve ako sa Panginoon, gagawin ko ang lahat ng gawain niya at saka yung utos niya habang ako'y nabubuhay pa sa mundo. Yun lang po. Amen. So, maraming salamat. Junrel Babanto og Maragosan, Sintal SDA Church, Davao de Oro. Sino pa? Sino pa ang voluntaryo magsagot? Engineer.
Bisaya ang nasagot ko kanina. Sige. Repeat man, Job. Sige. Repeat. O sige. Repeat kay English. English, Taglish lang ito ha. Taglish. Okay, sa akin talaga, kung ganyan ang mangyayari, una, maka-tears of joy talaga ako, tapos hanapin ko yung tao, kung sino man yun nag-save sa akin. Pag hindi ko siya mahanap, ang ihag ko na lang yung tao na siya sana ang maghawak nun sa plangka. Yun na lang. Tapos, magluhod ako at mag-pray sa Panginoon na lahat, isumbong ko sa Kanya lahat na kung ano man ang gusto niya sa akin, i-offer ko sa Kanya ang aking buhay, tapos share the God's Word to those unbelievers, and because this is my second life that give to Jesus to me. Amen. Maraming salamat, Ma'am Jody. Okay, that's all. Then God bless. Okay, thank you, thank you. Sino pa? Ay, si Basaron Lakasan. Basaron Lokasa Alakasan. Okay. Sir, excuse lang po. Sir. Doon po sa kaya meron po kasing microphone na naka-on, medyo nag-i-static po yung sound. Ako. Hindi po kayo, sir. Mayroon pa po. Okay, yung paki-unmute paki-mute pala yung mga microphone. Oh, sige, okay na. Parang dalawang cellphone ginamit nila, engineer. Kaya ang isa ang gamit ko. Sir Chaplain Captain Basaron Lakasan. Okay. Ano pala to? Mga chaplain na pala to sila. Basaron Lakasan. Sino pa? While waiting. Yes. Pastor Terry. Mawala mo tayo, Pastor Terry. Pastor Terry. Okay. Tapos na yan si Chaplain Basaron. Mga chaplain, okay na to. Sila observe lang sila sa atin. Okay. Matik na engineer, 5 point. Hello, engineer. Yes, Joy. Taga-ikog ka ng kuan katong kuan ba ito 9 ba? Tagalog or English Screenshot mo ito 9. Ngayon, kailangan magsalita ng Tagalog at English, hindi kasi maintindihan ng mga kasama natin. Bawal dito Please mag-Bisaya. give me the copy of kuan. Screenshot sa kuan first subject. I have already forwarded the list of subjects and the schedule in our GC. Thank you, find them engineer. under the group of Lem Celestis group. I've already forwarded Major Engineer Celeste. Okay, some more volunteers for any answers and reflection while waiting for the next. Ako, engineer, punan ako. Ako ipa-Jollibee to siya, engineer. 7 taon. Ako mag-Jollibee, McDo na po. Daron malipay gud siya ba? Ate Joy, don't speak Bisayan. Vegetarian man ko to, Joy. Pero vegetarian to siya. Dito na si Doc Ares. Doc Ares, welcome back. Doc Ares, okay. Dito na si Doc Ares. Welcome back, Doc. Pasensya na mga kapatid, ay talagang naputol pong connection natin dahil nga rin ay makulimlim ang ating kapaligiran dito at para tila'y ulan. Kaya pasensya na po, pero may 30 minutes pa tayo sa ating pagtatalakay mga kapatid. At mamayang hapon po sa oras po ni Ma'am Sherlyn Mariano, ay tayo po ay papasok doon sa kanyang oras kasi nga din ay hindi siya makapasok dahil may leadership training siya.
So, Okay. kibali, tayo po ay magpapatuloy din mamayang hapon sa kanyang oras. Mahaba-haba pala. Para talagang maano talaga natin ang ating subject na ito. Sige po. So, open pa tayo ng magtangka pa tayo ng ibang magsasagot. Patuloy tayo mga kapatid. Ating i-special share ko muna ang ang slide natin. Okay, ang ganda talaga ang mga reflection natin mga kapatid mula doon sa ating mga natutunan sa ating talakayan. At okay. Okay, dito na tayo. Pasok na po tayo dito sa missiology. Ngayon, interaction muna tayo. Ano po ba ang inyong mga masasabi or ano ang inyong definition or meaning nitong missiology? Dalawa lang. Doc. Volunteer, okay? Try, Doc, try. Okay, go ahead, engineer. From the word logi, that's the study of mission. So missiology is the study of mission, the Pauline mission. What is the? We learn the study about the mission. Logi is the study of mission. Okay, thank you. Next. I Doc. Okay, go ahead. Jocelyn. Go ahead. Missiology, the study of religious, Doc, that has a mission and their methods and purposes. Okay. So, ito nga ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, no? Itong missiology, no? Study about mission. What is missiology? Ito po ang definition natin mga kapatid. Is the study of the work of God's people and bringing the good news of Jesus Christ to every corner of the earth. Yan po ang ibig sabihin ng missiology. No, pag-aaralan natin dito ang gawain ng Panginoon patungkol sa paano natin madala or maibigay, ma-execute itong gospel sa sanlibutan. So, kaya marami tayo sa ating iglesia, marami talaga tayong mga ministry. Marami tayong mga plano, mga initiative na ginagawa natin para ma-reach out natin yung community. Sa iba't ibang mga paraan, may hindi applicable sa ganitong lokal, sa ganitong lugar, pero applicable naman ito doon sa iba. Kaya kailangan natin ng pagpaplano. Ano ba ang mga dapat nating gawin? Ano ba ang mas epektibong gagawin natin o mga pamaraan na ang pabalita ng Panginoon o pabalita ng kaligtasan ay maiintindihan at ma-embrace ito ng community. So yun po ang pag-aaralan. Wala man. Bukares? Sina ilang signal kay kuan ba murag kaulan nun, murag bagyo na taan. Nato ko reaction sa meaning sa study sa kuan. Bukares? Mission lagi. Sakto to nga to kan study to study pero no kay kuan na reaction ani.
Sige. While waiting for Doc Study of Alice. ang theology is study of God's word, ang missiology kay kuan study of God's purposes ba and his methods. Ang meaning niya, the study of the work of God's people in bringing the good news of Jesus Christ to every corner. No? Every corner. So, nakoy laing ko na ni. Kanang dili katong lahi nga pagi nga kung kini nga meaning, if this is the meaning, means we are studying the work of God's people in bringing the good news. How about the other way around? If he will study God's work for his people, we'll be studying God's work for his people in bringing the good news of Jesus Christ to every corner. Instead of studying the work of the people, we'll be studying the work of God for his people to spread the gospel throughout. Engineer, salamat sa kayo imong gi-invite me. You're welcome. Kay ang missiology lahi siya. Ako sociology man ko, so lahi siya. Ang amo kay study of human behavior. So nag-study mi og religion, study of kuan different race and kuan. Wala gwapo pa ang missiology kay mission gyud siya. So ang psychology, sociology makatabang siya sa buhat. Kabalo ka mo dalag tao, di nimo insultuhon, dili nimo i-neglect, you must love. Bawal magsasalita ng Bisaya. You must love. You did not neglect every person, every individual. You must love like Jesus loved. Joy? May pinaghugutan, Joy? You don't Meron, want alam ko na yun. Alam ko na yung pinaghugutan ni Joy. Walang sikreto yan sa akin. May Engineer, pinaghugutan? engineer, may chiding peanut ka na. Yung peanut sa iligan, masarap. Pwede pong I will give you an Mambergy. Okay, so the topic for this morning is about the missiology. Again, missiology is the study of the work of God's people in bringing the good news of Jesus Christ. Tama, Pwede no? po makadagdag, Engineer Romy. Yes po. Apo. Kasi according to Matthew, yung Great Commission, ano po? Okay, yes, go and make disciples of all 19-20, nations. yes. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nang tanggapin po natin ang ating Panginoon, lahat ay may komisyon. Pero, bago po natin maganap yung komisyon na yun, yun po yung sinasabi na kinakailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi we have talent. Wala pong tao na walang talento. So, i-develop natin ang ating talento ayon sa ating kaalaman by study the Bible so that yung commission na tinanggap natin when we accept Christ, ang sabi rito, baptizing. So, kinakailangan natin gamitin yung ating mga talento sa pagbabasa, sa pag-aaral, kagaya ng mga ganitong pagkakataon para yung komisyon na binigay sa atin ay yung komisyon ma-share naman natin sa iba. Tama, tama. We can share that effectively and efficiently. That will give us success. Thank you, Sir Alberto Delfinado. Tama yun, tama. All of us have been gifted with talents. Wilfredo po, Wilfredo. Wilfredo. Ano ba? Iba tong, but Alberto man to nakano, Sir? Alberto Delfinado. Hindi po ako yan. Wilfredo de los Reyes po ako. Kasi yun kasi ang naka-highlight pag magsalita ka, yung Alberto Wilfredo yung naka-highlight. Bakit po ganun? Kasi yung aking andito. I-rename lang siguro to. I-rename Wilfredo to. Naka-on po kasi yung microphone niya, sir. Naka-on kasi yung microphone ni Alberto Delfinado. Ay. Medyo nag-static nga po eh. Paki-off ko no, Alberto. Yun pala. Yun. Dapat po kasi yung magsasalita, naka-off lahat yung naka-mute lahat yung kanilang sound para tapos kung gusto nila magsalita, i-on nila tsaka po nila yon kasi
nag-aagawan po. That's why mahina yung net. Pagkatapos, nag-i-interrupt sa mga action. Salamat po. Okay, nag-highlight na ang pangalan mo. Wilfredo de los Reyes. Opo. Okay, salamat. Ikaw, salamat, Sir Wilfredo. Engineer, nakasabot man ako ng Bisaya pero gamay lang. Kasi taga saan ka, Sir Wilfredo? Taga NCR po ako, Quezon City. Nasa Capital Region. Na-assign po ako ng Iligan City. Si Joy Duguplo, Sir, Iligan City yun. At saka si Gina, taga Iligan yun. Ang area ko po noon ay buong Mindanao. 3 years pastor po ka kasi, dyan. Pastor